Pag magsasampa pa lang ng kaso, o rather, ng reklamo sa barangay, huwag niyo ho agad hanapan ng kung ano-anong mga ebidensya. May mga nag-comment doon, mga kabarangay. Bakit daw? Paano daw malalaman yung ano? Paano daw makakapag-desisyon sila kung hindi makikita yung mga ebidensya? Magsasampa pa lang ho ng reklamo yan. Unang-una, hindi nyo naman i-weigh yung evidence kagaya ng isang huwes. 'Di ba? If at all, titingnan nyo lang kung sino ang may karapatan sa kanila base doon sa claim nila at subukang ipaunawa yun sa kanila kung magve-venture kayo diyan sa ganyang bagay ng pag-resolve niyan. 'Di ba? O, tsaka meron namang patawag na mangyayari. Doon ho ninyo i-require na dalhin yung mga kinakailangan na dokumento. O kaya prior to that date, abisuhan nyo na i-submit yung mga kinakailangan na dokumento kung nais ninyong maghanda para sa pagharap-harap. 'Di ba? Yung importante lang naman po, mga kabarangay, lupong tagapamayapa, alamin nyo kung may jurisdiction kayo sa reklamo, sa nature of the complaint. Saklaw ba ng katarungang pambarangay law yung inyong riresolbahin na away, na issue? 'Di ba? Kasi kung hindi, magkabarangay ba yan? Magkatabi ba ang barangay kung hindi man magkabayan or lungsod? Parehas ba silang nag-agree? Itong mga preliminaries na ito, ang kailangan, hindi nyo kailangan i-determine kaagad yung evidence nila. Unang-una, hindi nyo naman i-weigh yung mga ebidensya nila para alamin kung sino ang tama at mali. Hindi kayo mag-aastang hukom dyan eh. 'Di ba? Para masyado kayong concerned sa mga ebidensya na una pa lang, nahanapan nyo na. Hindi nyo tinanggap yung reklamo kasi, 'di ba? Hindi kayo satisfied doon sa mga dala nilang dokumento. Tinanggihan nyo. Sinayang nyo yung pagkakataon na yung problema nila ay maayos ng barangay at hindi na magdemandahan yung mga yan. Ang kailangan lang naman alamin ng lupong tagapamayapa, may jurisdiction ho ba kayo? Saklaw ho ba ito ng katarungang pambarangay? Di ho ba? To determine jurisdiction, mga lupong tagapamayapa. Di ba? Ang kailangan nyo lang naman alamin di ba? Kung may jurisdiction kayo over the subject matter, yung subject ng kanilang pinag-aawayan. Saklaw ba ito ng katarungang pambarangay? Usually naman yung mga yan di ba? Ano yung mga kaso o reklamo na magiging kaso pag isinampa sa korte? Di ba? Saklaw ba to ng katarungang pambarangay, jurisdiction? May jurisdiction ba kayo doon sa mga parties? Di ba? Parehas ba tong taga-barangay ninyo? O kung hindi man parehas taga-barangay ninyo sa kabilang barangay, kaparehas ba ng bayan ninyo yan o lungsod ang tinitirhan? O baka nasa ibang bayan na yan, wala na kayong jurisdiction doon sa tao na yon. So hindi nyo natatanggapin. Ganun lang, di ba? Yung problema ho kasi sa ibang mga lupong taga-pamayapa, hindi masyadong nauunawaan. I'm sorry to say that, yung ganitong sistema. Pag nagsampa pa lang ho ng reklamo, huwag niyong hanapan ng kung ano-ano. Na to the point na nadi-discourage na, nawawalan na ng, pinanghihinaan na ng loob. Hindi niyo naman kailangang hanapan ng kung ano-anong ebidensya yan Simula pa lang Hindi niyo pa nga tinatanggap yung reklamo. I-evaluate niyo lang. Yung evaluation na kailangan niyo lang gawin to determine whether or not the barangay has jurisdiction. 'Di ba? And could take cognizance of the issues presented sa inyo. For what? For mediation or conciliation. Hindi kayo huhusga kahit nga ipasok nila yan sa arbitration, 'di ba? May pagsang-ayon pa rin sila na yung magiging desisyon ninyo ay yun yung magiging resolusyon ninyo doon sa kanilang hindi pagkakaintindihan. Itong ganitong bagay, kailangan maintindihan talaga ito ng lupong tagapamayapa. Otherwise, hindi ninyo maipapatupad ng maayos ang katarungang pambarangay. Gumawa ako ng isang video, mga kabarangay. May mga nabasa akong comments doon. Ganun yung kanilang, naiintindihan ko naman, and I do not fault them. Ganun yung kanilang pag-unawa. Alam niyo yun? Sabi nila, attorney, natural naman. Hanapan na namin ng mga ebidensya yan. Nagsasampa pa lang ng reklamo yan, ha? Kung ano-ano na ang mga hinahanap na ebidensya. 'Di ba? Pwede nyo naman na sabihan yan na sa araw ng unang paghaharap sa mediation, kung may mga ebidensya kayong nais ipakita para makatulong sa pagresolba, sa pagkakasundo ninyo, dalhin nyo. 'Di ba? Hindi yung umpisa pa lang nagsasampa pa lang ng reklamo, 'di ba? Nag-aasta na kayo na kung sino diyan. With all due respect sa iba,
Di ho, hanapan nyo na lang kung ano, ikaw ba ang may-ari talaga nito? Asaan yung ganito? Etc. etc. Hindi naman ho kayo magdidetermine dyan ng mga legalities. Ano ho? Kaya nga, huwag niyo kong kakalimutan mga kabarangay, mga ginagalangan nating lupong tagapamayapa. Yung inyong gampanin dyan, yung pinaka-objective ng Katarungan Pambarangay Law, ay matulungan niyo na mapag-ayos yung mga partido nang maiwasan ang pagsasampa nila ng kaso sa korte. Magkasundo na sila dyan sa barangay pa lang. Matulungan silang mapag-ayos. Di ba? Kasi minsan ganun ho ang nangyayari. Tanyo? Hahanapan na kagad ng kung ano-anong mga dokumento. Magsasampa pa lang ng reklamo. Ang kailangan nyo lang naman hutukuyin dyan, di ba pwede nyo naman sabihin, o kaya sabihan ninyo na bago ang, may option kayo Halimbawa, kung isinet ninyo ng 5 days from now, rather 3 days from now, di ba? Yung unang paghaharap, ano bang araw ngayon? Tuesday. O pagpalagay natin, sinet nyo ng Thursday sa Webes. O di sabihan nyo na, pagpunta nyo ho dito sa Webes, pakidala ho kung ano pa man yung mga ibang dokumento na nais ninyo hong ipakita para makasuporta ho dito sa inyong ipinaglalaban. Kung ano man, di ba? Yun. Hindi yung outright, hindi nyo natatanggapin kasi hindi kayo satisfied doon sa mga ipinakita nilang hawak na dokumento. Parang naghuhusgado na ho kayo yan. Magsasampa pa lang ng kaso, inuhusgahan nyo na. Diba? Na wala naman dapat nahusgahan ho na mangyayari dapat dyan. Diba? Hindi ho, sa pagdulog ng mga partido sa Katarungan Pambarangay, hindi ho, walang husgahan ho dyan na nagaganap. Hindi ho tinutukoy dyan kung sino ang tama o mali. Diba? Mga kabarangay. Kasi, yung objective ho niyan ay mapagkasundo sila. Di ho ba? Walang paghuhusga na nagaganap, lalo sa mediation or conciliation. Pag hindi nagkasundo, certification to file action. Without pronouncement or declaration kung sino ang tama or mali. Di ho ba? Pag nagkasundo, amicable settlement. Di ho ba? Dapat ganun ho ang naiintindihan dapat kasi ng ating mga taong barangay patungkol dito sa pagpapatupad ng lupong tagapamayapa, rather ng Katarungan Pambarangay Law, ng lupong tagapamayapa members. Kasi pag hindi ho ganyan ang handling ninyo, talagang nagkakaroon ng problema. Diba? Umpisa pa lang, magsasampa pa lang ng reklamo kung ano-ano na ang hinahanap ng mga ebidensya and all. Malala yan pagka hindi tinanggap dahil hindi kayo satisfied doon sa mga present na mga dokumento or papeles patungkol sa reklamo niya. Ang kailangan nyo naman hong malaman, diba, may jurisdiction ba ang barangay? Taga dyan ho ba parehas yan sa barangay ninyo? Kung hindi man taga kabilang barangay yan, parehas ba nakatira sa munisipyo ninyo o sa syudad ninyo? Yung kanilang reklamo ba ay saklaw ng Katarungan Pambarangay? Ganun lang ho. Tapos pagharapin nyo na mag-schedule. Diba? Doon na mag-usap-usap. Sana ho naiintindihan ninyo yan. Huwag nyo ho sanang ma-misinterpret. Gusto ho kayong matulungan na maisaayos ho yung pagpapatupad ninyo ng Katarungan Pambarangay. Kasi, kawawa naman ho yung inyong mga kabarangay. Yung complainant, yung respondent, di ba? Dahil sa maling pag-interpret ho ninyo ng inyong ganap, ng inyong gampanin, ng inyong tungkulin, na prejudice ho, o kaya ay nabaliwala yung karapatan ng complainant or ng respondent. At hindi, nag-fail, hindi ho na-achieve. Hindi dahil hindi na ipatupad ng wasto ang Katarungan Pambarangay, hindi na-achieve yung objective nito na matulungan sila magkaayos. Ayun, nagsampa ng kaso sa korte. Diba? Ay defeated yung purpose ng pagsasabatas ng Katarungan Pambarangay. That one case will add to the congestion sa korte sa mga kasong dinudulog. So hopefully ho, malinaw ho yan.